Hello everyone! Welcome back, Pinoy Crew TV. Salamat sa lahat ng nag-subscribe at saka nanood ng aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa pagkahuli ni former Congressman Arnold Teves. So, bakit siya nahuli? Bakit siya hinuli ulit? Yun ang isang katanungan. Marami nagsasabi na palit ulo na naman. Palit. 'Di ba? At sinasabi ng iba na pikat, Merisi, ayan, nahuli ka. Akala mo kasi hindi ka mahuhuli, akala mo walang batas. Merong batas. Sinasabi ng marami na dapat niyang harapin ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. Binasa ko yung kanyang kaso na nakita ko na pala to sa news before. Siya pala yung suspect ng sinasabi nilang orchestrated killing. So, hindi talaga siya direct, pero siya yung suspect. Siya yung tinatawag na former Filipino congressman accused of orchestrating killings of governor and 8 others is arrested at Gulf Range. Oh my. Sana kung ako sa kanya, dahil nagtatago lang siya doon, while waiting ba na ma-change yung administration, dapat hindi na siya nagpa-golf. Ayan, kasi maraming pera. Dapat doon na lang siya nagtago sa bahay niya, kung saan siya nakatira. Kung meron man siyang mga kasamahan, dapat bumibili na lang pagkain at pinapakain na lang doon sa bahay. Hindi na yung palabas-labas. So, ayan, kita niyo, nahuli. Tapos sabi nila na, tama lang yun, para naman harapin niya yung kanyang mga kaso. Ngayon, ang problema, kasi nga ang gobyerno ay kaaway niya. Dahil tinakasan niya. Dahil happy pa siya nung kinatigan siya ng gobyerno ng Timor-Leste. Ngayon, merong nagaganap na meeting sa Malaysia. O, diba? Tingnan mo si FPRRD na ipadala sa The Hague. O, ngayon, ikaw, ibabalik ka sa Pilipinas. At, ang susunod daw ay si Attorney Harry Roque. Tingnan natin kung makukuha ba nila. Kasi, apply na yun siya ng asylum. Ang sabi nila, kapag ang isang tao ay nag-apply ng asylum dun sa Europe, ay hindi na daw pwedeng galawin. At saka yung passport niya, kahit daw kinancel na, ay okay lang kasi andun na sa kamay ng in-applyan niya. So, focus tayo dito kay former Congressman Teves. Kung ako yung nagtatago, sa akin lang, hindi na ako magpapakita. Doon na lang ako sa bahay, doon ako mag-exercise or whatever. Kasi doon talaga siya sa golf course. O diba, nag-enjoy siya. Samantalang yung kaso niya ay dyan. Hindi pa naman siya guilty, pero sabi ng iba, kapag lumayas ka raw ay guilty. Hindi naman ganon. Gusto lang siguro niyang umalis dahil ayaw niyang makulong. So dito, makikita natin na talagang ginamit ng gobyerno ang kanilang impluwensya. Sabi nga ng iba na ito ba yung resulta ng pagpunta ni PBBM at ni First Lady doon sa Malaysia. Kasi nga, yun ang alalahanin natin. Dapat malaman natin na ang Timor-Leste ay nag-apply siya para maging member ng ASEAN. Nag-apply siya noong 2022. Hindi siya tinanggap agad. Binigyan lang sila ng time. Inaccept sila na pwede silang sumali sa mga meeting. Pero ang kanilang rule ay observer lang sila. Mag-o-observe. Ngayon, dahil sa meeting, syempre naman, kailangan kasi na ang isang asosasyon ay nagkakaisa sa mga adhikain, sa mga pulisiya. Kasi kapag hindi kayo nag-agree, hindi kayo dapat maging isang grupo. Tapos, kung ang bansang yan ay nagkakanlong ng tinatawag na kriminal sa isang bansa, hindi yun igagrant kasi nga pinoprotektahan mo ang tinatawag nilang kriminal na accused pa naman. So, nung una, dito sa Thailand, marami din ditong nagtatago na mga kriminal na galing sa Pilipinas. Yung isa nga,
naalala ko, 25 years siya ditong nagtago. Yung kanyang kaso ay rape, na parang somewhere in Batangas or Pangasinan, hindi na ako sure kasi matagal na yon. So, nakita siya, pero yung tao naman ay nagbago na at isa siyang professor sa isang university. At parang dun yata yun siya nahuli somewhere in the south, parang sa Phuket or Krabi, basta somewhere there. Okay. So, nung nagkaroon ng ugnayan ang Thailand at ang Pilipinas, nahuli siya at naipabalik ng Pilipinas at baka nakakulong pa hanggang ngayon. I-research natin. I-research nyo yan. Okay. So, marami ang haka-haka na ito turn over din yan si Congressman Teves sa Pilipinas dahil ang pamunuan ni PBBM, ang kanyang administrasyon na tinatawag na weak ni FRRD ay pinatunayan ngang weak in a different way. Kasi yung gobyerno na aayusin ang Pilipinas, ang trabaho nila ngayon ay usigin ang mga kumukontra sa kanila. O kagaya kay FPRRD. Si FPRRD palagi nagsasabi na weak yung presidente na yan, weak. O ngayon, dinapadala siya doon. Tapos, ito namang si Teves, kinatigan nga siya ng Timor-Leste. Ngayon, ang Timor-Leste, meron din silang kailangan sa ASEAN. So, ito na. Habang nandoon sila, naaresto agad. Grabe ang kamandag ni BBBM. Sobra. As in. So, ito, basahin natin sa Channel News Asia, sa CNA. So, sinabi dito ng Channel News Asia na Timor-Leste to be granted full ASEAN membership in October. So, May ngayon, June, July, August, September, October, in 5 months. Pero, syempre, marami ang kondisyones. Hindi natin alam, baka yung pagkahuli kay former Congressman Teves ay isa yun sa mga kondisyon na dapat magiging member kayo, full member na kayo ng ASEAN kung ibabalik nyo si Kong Teves. Siyempre, ang Pilipinas isa sa mga founders ng ASEAN. So, ito yung paghuli. Kawawa nga siya kasi ayaw talaga niya magpabitaw o ito siya. Sa golf course daw. Pakinggan natin na, tingnan nyo. So, umiyak pa ng Lord. Sabi naman ng iba, ito kasing iba, grabe, yung mga martis kayo, ha? Sinasabi nila na, Lord, drug, Lord. Grabe sila. Sobra mag-isip. So, yun. Kayo, kung ano ang opinion nyo, tama ba? May kaugnayan ba yung pagpunta ni President BBM doon sa Malaysia, yung kanyang pagkahuli na ura-urada mismo. Siyempre, kung ikaw ang isang pinuno ng isang bansa na gusto kang sumali somewhere or saang grupo, tapos hiniling ng grupo na yan na ibalik mo muna yan kasi yan ay hindi maganda na kayo ay nagkakanlong, nagtatago nagkukup-kup ng isang kriminal, tinuturing na kriminal sa bansa. So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye. Spent all my life holding all of it closely. I played it